Si Yahweh ang naghahari kaya sa takot, mga tao'y nanginginig, trono'y sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Tayong lahat, purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Tayo po'y tumayo para sa awit ng pagsamba. Sundin natin may katwaan, may lugod nating purihin ang bumubuhay sa atin. Diyos na lubhang mabagin, tanging Amang mag-iiwin. Tayo ang bayang naligtas, nang sa Kaniya'y tumawag. Manatili tayong ganap sa mayaman niyang lingap. Ang kordero'y papurihan, tawagan at nilanginan. Tayo ay pinaninigan sa anumang Tayo po lahat ay manalangin. Mahal naming Ama sa langit, habang nagtitipon kami para sumamba, mapagpakumbaba naming hinihiling ang inyong presensya sa amin. Kami ay lumalapit sa harap mo ngayon, O Diyos, upang ialay sa iyo ang aming papuri at pasasalamat. Nagpapasalamat kami sa inyong maraming pagpapala at hinihiling namin na patuloy ninyo kaming gabayan at akayin sa landas na itinakda mo sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan, manalangin ayon sa iyong kalooban, at buksan ang aming puso sa iyong banal na pagpapahayag at ibabahagi sa amin ng aming pastor. Naway mapuno ang iyong presensya sa lugar na ito habang itinataas namin ang aming tinig sa pananalangin. Nalalaman namin na narito ka sa amin. Ama, idinadalangin namin ang kalagayan ng mundong ito. Madalas kami nakakaramdam ng takot, mga karamdaman at lungkot, lalo na para sa aming mga kakilala, kaibigan, kababayan, kamag-anak o miyembro ng aming pamilya. Hinihiling namin ang protection nun, madama na may Diyos na buhay na lagi nandyan upang sila'y gabayan at pagalingin. Hinihiling namin ang iyong karunungan at kaalaman sa pagharap namin sa hamon ng buhay at bigyan kami ng lakas at tapang upang mapagtagumpayan. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Yan, God is good. And all the time?
Yan, sige po, lahat po ng anak ng Diyos ay tumayo at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, puri ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayaan di kayang bibig, sa'yo ko lang nalaman. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ba lagi po nating hinahanap ang presensya ng Lord? Amen. Kasi kung wala si Lord sa buhay natin, empty. Yung empty, walang laman. Hindi natin siya iisipin. Magiging, magiging waldas tayo. Wala tayong gagawin sa buhay natin, kundi, di ba, yung kasiyahan ng mundo. Pero kung meron si Lord sa buhay natin, isipin natin yung pagpipray, pagsisimba, tuwing Sunday, yung gusto natin mag-serve sa Kanya in a simple way. Tunay, kapag meron si Lord sa buhay natin, iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam ng merong Kristo sa buhay natin. Na kahit ang daming pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang daming sacrifices, ang daming mga difficulties, pero kapag nandiyan si Lord sa buhay natin, gumagaan yung pakiramdam natin. Kasi alam natin na merong gagabay, merong magliligtas sa atin, merong pupuno ng kasiyahan sa buhay natin. Kaya,
Kung titignan po natin yung mga nangyari sa past natin, masasabi nating tunay na kaibuti ng ating Panginoon. Napakabuti niya kasi nalagpasan natin lahat ng struggles natin sa buhay. Kaya sige po, awitin po natin ang kaibuti. Awit ng pagsamba. Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawan at binigyan mo pa ng linig. Tinuruan mong umawit at ngayon ang puso
sa'yo lamang iaalay, Jesus. Panginoon, tunay nga po, sa iyo lamang namin ibibigay ang aming pagpupuri at pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na patuloy mo pong pinagkakalob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang siya nagbibigay sa amin ng kalakasan araw-araw, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord, marami nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, kinakas out namin ang karamdaman na ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang siyang manguna sa aming lakitnaan. Gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa pamagitan ng mensahe na nais mong ipaabot sa bawat isa. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa sagutang pagbasa, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo ay tuwinay kasama kayo sa aming mga dalangin. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na magmamahal sa inyo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Kaya't naging huwaran kayo sa mga nananampalataya sa Macedonia at Akaya, tayong lahat, sapagkat hindi lamang sa salita ng Panginoon ay lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita na kami tungkol dito. Tinatawagan po ang mga bata para sa awit at sayaw.
Children, let us pray. Dear Heavenly Father, muli nagpapasalamat kami sa mga batang ito na narito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo silang samahan, bigyan ng karunungan at ng kalakasan sa kanilang pag-aaral. Patuloy silang nawa magbigay ng kasiyahan sa kanilang pamilya na kinabibilangan, Panginoon. Maging daluyan sila, Panginoon, ng joy sa kanilang nanay at sa kanilang tatay, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga batang wala rito, may karamdaman, patuloy mong hipuin ang kanilang lupang katawan at ibalik ang sigla na kanilang kailangan, Panginoon. Lord, ano pa man po ang mga pangangailangan ng batang ito ay patuloy mong ibigay, Panginoon, ayon sa iyong will, Panginoon. And I pray din, Lord, na patuloy silang lumaki na may pagkilala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kanilang tagapagligtas. Maraming salamat po. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang mga bata sa kanilang magandang sayaw. At higit sa lahat, palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Papasalamat po tayo sa panibagong linggo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Morning. Ngitian natin yung ating mga katabi. At ganun din po ay bumabati tayo sa lahat ng mga kasama natin sa online via live streaming. At ganun din, yung iba po ay ginagamit yung ating recorded video para pag uwi nila galing sa trabaho, sila po ay makapanambahan sa pamagitan ng ating pong recorded video. Kaya nagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkataon na ipinagkaloob ni God upang tayo po ay magsama-sama na sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Dapat po sana ngayon ay latest Sunday, ini-move po natin ng November kasi ganapin sana natin sa last Sunday. Kaso ganito po yun. Sa last Sunday, October 29, yan po ay idineklara natin na pagdiriwang ang ating pagsamba Memorial Sunday. Lahat ng ating mga mahal sa buhay na nauna na nandun na kay Lord ay yan po yung pag-alaala natin sa kanila. So mayroon tayong gagawin na gesture ng pag-alaala sa Sunday. Babasahin yung kanilang mga pangalan. So siguro po ay ibigay natin uli kay teacher para ma-check yung mga pangalan. At the same time, sa October 29, ipapanalangin po natin ang ating bansa para sa ating pong eleksyon kinabukasan, yung 30, Barangay and SK election. At ganun din po, yung ating mga kapatiran na candidates sa October 29 po, kasi hanggang 28 lang naman. Pero saludo tayo sa mga kandidato ng kapitan at saka kagawad kasi nandito po kayo, hindi kayo nangangampanya ngayon. Pero end po ng campaign ay 28. Sa 29, ipapipray po namin kayo lahat dito sa ating pong pananambahan. Part ng ating pagsamba sa October 29 ay panalangin para sa ating mga kapatiran o mga kaibigan. Pwede rin silang mag-attend po kung mayaya po ninyo sila sa ating pong pananambahan. Nagpapatuloy po ang ating family altar sa aming pong pagbahay-bahay na dalawin kayo. Ganon din ay it is a restoration of family altar sa atin. Sa October 27 po, pwede po kayong makisiksik ng schedule na hindi lang 3 pamilya. Kahit aabot po tayo ng 5, mag-text lang po kayo kay Teacher Proy. Kasi sa November 3, wala po muna. Yan po ay workers meeting namin. Di pa namin alam kung saan ganapin. Parang sa
parang sa north. So, mahirap po namin habulin yung sa November 3. Kaya yung mga nakaschedule ng November 3, baka pwede kayong makisiksikan kahit na abot tayo ng 9 o'clock ng gabi. Start ng 4 o'clock in the afternoon para ma-accommodate po kayo sa araw na yan, sa October 27. Then, ang ating pong UMYF Sing Out 2023 ay gaganapin sa November 4, 2023. Kabanggan? Gaganapin po sa Kabanggan United Methodist Church. Part po ng gawain, hindi lang po sila kakanta at sasayaw, ay ang paglilikom ng kanilang pondo para sa Christmas Institute 2023. Mayroon po silang Ginoo at Binibini ng Kabataan. So, palagay ko nga, ngayon ba didistribute yun? Mayroon po tayong mga sobre, ang ating pong candidate para sa Binibini ng Kabataan ay si Altia sa Bungabong. At para po sa Ginoong Kabataan, si Justin Carl Macalya. So, tulungan niyo po ang mga kabataan na ito. At least kumuha po tayo ng sobre para magamit po. Ito po ay paglilikom ng kanilang pondo para sa at ating pong kinakaharap na Christmas Institute. Good news po. Good news po, si Nanay Ellen na pinagpari po natin nung nakaraan Sunday ay nasa hospital pa rin po siya pero wala na po siyang oxygen, nakakalakad na po siya. At tapusin na lang po yung kanyang antibiotic na resita po sa kanya. Hopefully by Wednesday ay makalabas na siya. Kaya patuloy po natin siyang ipanalangin para po sa kanyang mabilis na recovery. At ganun din po, isama natin sa prayer. Kung naalala po ninyo si Bishop Rodi Juan, yung pong obispo nung panahon ng aking pagiging district superintendent, ang kanya pong may bahay ay umuwi na sa piling ng Panginoon. Bukas po ay ang ilang mga leaders, kasama po kami ni Dis Marte, ay makikilamay po kami siya po ay nakalagak ang kanyang pong labi sa Knox United Methodist Church. Ipanalangin po natin kasi po although matagal na siyang may sakit pero yung age niya ay masyado pa siyang bata sana para umuwi sa Panginoon, pero yun naman yung hindi natin maiwasan. Kaya isama po natin ang Lapos Juan family para sa kanila pong kaaliwan ngayon. And let us continue to pray for Israel and the neighboring countries. Ang patuloy natin dinideklara ang world peace sa ating pong kalagitnaan at sa lahat ng marami pang bansa na mayroong mga pagbabanta ng digmaan. Sama-sama po tayo sa panalangin. Let's pray. Hallelujah, to Jesus. Father God, thank you for another moment of connecting to you. Narito po kami, nagpapasalamat ang aming mga puso sa isang Ama, sa isang Diyos na napakabuti at sa lahat ng pagkakataon ay laging sumasama sa amin. Sa lahat ng hamon ng buhay, nandyan ka, Panginoon, upang palakasin kami, patatagin kami, at higit sa lahat, pagtagumpayin niyo po kami. Sama-sama po kaming nanalangin para sa mga pinansyal, material na pangangailangan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang bawat trabaho, ang bawat pinagkakakitaan, sila na may mga negosyo. Lord, ibuhos mo ang amin pong inaangkin na pangako mo na overflowing blessings.
hindi lamang sa material na bagay. Ibuhos mo rin po ang overflowing blessing para sa aming mga nag-aaral na mga anak. Bigyan niyo po sila ng sapat na karunungan upang sa kanilang pag-aaral araw-araw, sa kanilang mga exams, Lord, pagtagumpayin niyo po ang aming mga anak na nag-aaral. May mga anak at mga apo, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Dalangin namin ang kapangyarihan mo na lagi po naming maranasan. Higit sa lahat, yung gabay mo, Panginoon, ginagabayan niyo po kami na mailapit namin ang aming mga mahal sa buhay sa iyo. Lalong-lalo na po ang mga bata at mga kabataan. Kung wala ka nakasama namin na sila po ay disiplinahin, na sila ay ilapit sa iyo at ikaw pa rin ang manaig sa kanila, wala po kaming magagawa, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Katulad ng panalangin ni Teacher Proy, marami ngayon, Panginoon, ang mayroong mga masama ang pakiramdam. Sinisipon, inuubo, nilalagnat, may trangkaso. Lord, sa lahat ng mga ito, inaangkin namin ang kapangyarihan mo na nagpapagaling sa amin. Ina-apply namin ang mga sugat ng aming Panginoong sa krus at ang kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Dinideklara namin sa kapangyarihan in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we speak and claim healing para sa lahat ng mayroong mga karamdaman. Tinataboy namin ang lahat ng karamdaman. Jesus name. Jesus name. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat ang kapangyarihan mo ay kumikilo sa aming kalagitnaan. Nararanasan namin ang kagalingan. Maging sila na nasa ibang lugar, na nasa ibang bansa, na ipinapanalangin namin na mayroong karamdaman. Salamat po sa pagpapagaling mo kay Madam Ellen Asinas. Patuloy po namin siyang ipinapanalangin sa mabilis niyang paglakas at mabilis na recovery. At sa lahat pa ng ibang mga may karamdaman. Salamat po. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng mga pagkakataon sa buhay namin. Maging dumadaan man kami sa mabigat na pagsubok ng problema, alam po namin na pagtatagumpayin niyo po kami. At pagpapalain niyo po kami. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, ang Zambales District. Bless niyo po ang aming District Superintendent, lahat ng pastors, deaconesses, ang bawat pamilya ng mga laiko, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga gawain, Castilios United Methodist Church. Ganon din, Panginoon, ang pagmimisyon namin sa San Rafael at sa San Marcelino. Nagkatiwala po namin sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang espiritu ng kaaliwan maranasan ng Lapus and Juan family sa pagpanaw ni Dr. Lorlin Lapus Juan. Sa iyo namin nilalapit ang kanyang kabiyak, si Bishop Rudy, ang kanyang mga anak, si RG at si Pearl, at ang kanilang buong pamilya. Nilalapit namin sila sa iyo hanggang may himlay sa kanyang himlayan dito sa lupa. Samahan niyo po ang pamilya. Alam po namin na ang kanyang kaluluwa ay nakabalik na sa iyong piling. Salamat po, pagkat alam namin na ang buong mundo ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. We are praying for peace in Israel and neighboring countries.
at sa lahat ng mga bansa na mayroong nagbabadya ng digmaan, sa iyo po namin pinagkatiwala. We speak peace in the name of Jesus. Pagpalain niyo po kami. Dalangin din namin, Panginoon, ang barangay and SK election sa October 30. Ngayon po ay panahon ng kampanyahan. Dalangin po namin ang kapayapaan, kaayusan. We are praying, Panginoon, para sa clean, honest, and credible election ang mangyari. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nagnanais na maging kabahagi ng paglilingkod sa pamunuan ng barangay. Lalong-lalo na po ang aming mga kapatiran. Pinagkatiwala po namin sila sa iyo. Salamat po yung mga hindi ko po nabanggit na panalangin ng aking mga kapatid sa trono ng iyong biyaya, ng iyong habag, ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay dinirinig mo at kami ay pinagpapala. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Lumang Tipan sa Genesis, Kabanata 1, talata 26 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang mga tao. Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng iyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa sa Aklat ng Bagong Tipan sa Mateo, Kabanata 22, talata 15 hanggang 22. Ang pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturing ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin niyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo?
Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig niyo kong siluin? Akin na ang salaping pangbuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig na kanyang banal na salita. This is where I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. Tayo po'y nasa panahon ng paghahandog. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at marunong tumulong at tiyak na tutulungan at iibigin ng Diyos ang magbibigay ng masaya. Sa Kawikaan chapter 11 verses 24 to 25 and 2 Corinthians chapters 9 verse 7b. Voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives, they are yours.
Diyos ng pagpapala. Sa iyo po namin nihandog, nialay ang mga paghahandog na ito. Bless niyo po, Panginoon, kalugdan ito. Ganon din, Panginoon, ang mga online givers. Pagpalaan niyo po sila sa lahat ng pagkataon, maranasan namin ang iyong mga pangako at ang iyong mga biyaya. Through these offerings, I declare financial breakthrough sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Salamat po sa napagandang mensahe ng awit na binigay sa atin. Palakpakan natin si Lord. Tayo po ay nagagalak na minsan pa ay magsama-sama tayo sa pagsamba sa dakilang biyaya ng ating pong dakilang Panginoon. Tayo po ay sama-sama manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami na kumikilala sa iyong mga salita na lahat ng mga talata ay mayroon kang sinasabi para sa amin. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-aaral ngayon, masumpungan niyo po ang karunungan na ipagkaloob sa amin. Maranasan namin ang pagkaunawa sa iyong banal na salita at matagpuan namin ang mensahe na gusto niyo pong sabihin para sa aming lahat. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala at pagindapatin na tumanggap ng iyong makalangit na biyaya. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming dakilang guro, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Kung wala ka, wala po kaming magagawa. Ito ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang dineclare natin nung first Sunday ay overflowing blessing na ipagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi lamang sa buwan na ito, kundi sa kabuuan ng ating buhay, ng paglilingkod natin sa ating pong dakilang Panginoon. Mayroon po ako nakitang quotation, sabi niya, open yourself to God's overflowing blessings. Na yung biyaya, pagpapala ng Panginoon ay nandyan lagi. Ang kailangan lang ay tayo sa ating mga mananampalataya na angkinin natin, maranasan natin, at buksan natin ang ating pananampalataya, yung ating puso, ang ating buhay, para tanggapin natin yung ipinangako ng Panginoon sa atin. Kasi ang nais niya ay maranasan natin yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin. Basahin ko po ang ilang mga talata sa tekstong binasa sa atin kanina sa Genesis chapter 1, ganun din sa ating gospel reading ngayon sa Matthew 22 sa Bagong Tipan. Sa Genesis chapter 1, verse 26. Sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malalaki o maliliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Siya'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Verse 28, sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala dito. At sa Matthew chapter 22, magsimula po tayo sa verse 17. Ano po ang palagay ninyo ngayon? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin. Kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyong hulihin? Ninyo akong hulihin. Pakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis. Pinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi niya sa kanila, kung gayon, bigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos
ang para sa Diyos. Sa English version, well, then pay to the emperor what belongs to the emperor, and pay to God what belongs to God. Sa ibang salin po ay, pay to the Caesar what belongs to Caesar, and pay to God what belongs to God. Mga teksto po natin ay nagsasabi sa atin na mayroong isang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay sa mundo at tayo po ay Kanya pong isinama sa Kanya pong magandang plano niya. Sa verse 26, balikan natin yung English version, let us make human beings in our image and likeness. May nagtatanong, sabi na, sa verse 26, sino daw yung us? Sa Tagalog version po, ang sinasabi niya ay, ngayon, sabi niya, lalangin natin. Sino yung natin? Diba? Sa Genesis chapter 1 verse 1, sinasabi niya doon, nung panahon na ang mundo ay formless and in darkness, the Holy Spirit is moving over the water. Si John ay nagsabi na walang nalikha kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. There is no such word as Trinity in the Bible. But this verse and other verses is pointing us that our God is one with three persons. Kaya't nung sinabi na, let us make human beings in our image and likeness, lalangin natin, ito po ay kumakatawan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. Genesis chapter 1, verse 27. Yun, gusto ko ring i-reiterate dyan yung aking konteksto ng pananampalataya at tinatayuan na ang nilikha ng Diyos ay male and female. Ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae. Walang gitna. Ngayon, ang haba na ng listahan di ba? LGBTQIA+. Nilagyan na ng plus dahil baka mamaya may sali na yung buong alphabet. Pero ang sinasabi ng Bible, God created them male and female. So, sa ibang mga magkaiba daw yung sex at saka sa gender. Ang sex ay it is male and female. Pero yung gender, yung sinasabi nilang gender orientation. So, pwedeng gay, pwedeng lesbian, pwedeng male or female, etc. Pero I want to stick on this verse na ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae. We are made fearfully and wonderfully. Human beings are fearfully and wonderfully made. Nung binasa ko kasi mayroong mga nagbibiro sa verse na yan. Tayo daw ay nilikhang kahanga-hanga at nakakatakot. Fearfully and wonderfully made. Pero sa version ng Magandang Balita, Biblia, gusto ko yung pagkatagalog niya. Sabi niya, verse 14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Dahil nilikha tayo ng Diyos na kahanga-hanga. Amazingly, tayo ay nilikha ng Panginoon. Ang sabi nung salmista, dapat siyang katakutan.
Although ang ibang salin ng Tagalog, ang sinasabi niya sa Awit 139 verse 14 ay, nilikha mo kaming katakot-takot at kahanga-hanga. Ang ibig niya sabihin ay, with all the power of God, we were created. Nilikha tayo ng Panginoon. At ang isang distinction dyan sa creation story, lagi kong sinasabi, na yung Diyos, nung likhain niya yung tao, hindi niya sinabi basta-basta lang. Likhain natin yung tao, nalumitaw na lang yung tao. Special. We are created in a very special way. We are created by God, and we are creation's masterpiece. Una, makita natin, di ba, ipinahuli. Pinahuli na, nandyan na muna lahat. Inayos muna ng Diyos yung mundo na paglalagyan niya sa tao. Ginawa itong katulad ng paraiso upang doon ilagay yung espesyal na nilikha. At tayo po yun, tayo na mga tao. Tayo po ay obra maestra. Pinag-isipang mabuti ng Diyos. Tayo yung center ng creation. Tayo po ang sentro ng napakagandang mundo na ginawa ng ating pong Diyos. At yan po ay isang kahanga-hangang ginawa ng ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 49 verse 16, sabi niya doon, "See, I have engraved you on the palm of my hands." Sa konteksto nito, ang binabanggit ng Diyos diyan ay Israel. Israel, I engrave you on the palm of my hands. Pero, theologically speaking, pag-aralan mo yung verse na ito, lahat tayo, sapagkat tayo ay plinano ng Diyos na maipanganak, alam ng Diyos yung ating mga pangalan, specifically, ang mga pangalan natin ay naka-engrave sa kamay ng Diyos. Bibigyan po kayo ng excitement sa langit. On the day na nandun tayo sa harapan ng ating Panginoon, ipapakita niya yung kanyang kamay. Your name specifically engraved in His hands. At ito po yung mga twist ng sa mga Christian author, magkasabay mong makita yung butas ng pako, pinagpakuan noong unang mahal na araw. Nandoon sa tabi nakaukit ang iyong pangalan. Sa akin siguro po ay Roger M. Ibalo. Ganon din ninyo makikita yung pangalan ninyo. Kaya po, doon pa lang iiyak ka na. Naka-engrave yung pangalan mo, pero sabay mong makikita yung butas ng kamay ng ating Panginoon Kristo na nagsasabi kung sino ka sa Kanya. Nagsasabi ng kung sino ka sa ating Panginoon. Kasi po, we are designed and planned by God. Bago ka mabuo ng magulang mo, bago tayo mabuo ng magulang natin, ang sabi ay bago tayo ipaglihi, bago tayo mabuo, mayroong isang Diyos na nagplano at nagdisenyo kung sino tayo. Dahil tayo po ay espesyal na nilikha ng Diyos sa Kanya pong mga lahat ng nilikha. Kaya dyan yung gusto kong basahin
Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Kung ano man tayo ngayon, we are heading on a prosperous life. Papunta tayo doon kasi yun yung plano ng Panginoon na bahagi ng kanyang disenyo na tayo pong mga tao bilang special na nilikha ay maranasan natin. Then, sa verse 28, mapansin natin dyan na nung nalikha na yung lalaki at saka babae, ang sabi, God blessed them. Pinagpala ng Panginoon yung lalaki at babae. Pinagpala ng Diyos yung tao. Hindi niya ginawa yan sa ibang creation. Nung makalikha siya ng mga elepante, nagsabi ba yung Diyos na pinagpala niya sila? Yung mga lion, yung lahat ng mga malalaking hayop, wala pong sinabi. Pagkatapos nalikhain yung tao, saka lang lumitaw yung bersikulo, God bless them. Pinagpala tayo. At ang sabi ng Diyos, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Kalahatan ninyo ang buong mundo at pamahalaan ito. Kaya nga, pag yung sinasabi natin kanina, napakalaking pagkukulang natin sa pamamahala ng mundo. Kasi tao ang sumira sa creation, sa magandang creation ng Diyos eh. At walang pakundangan na kung paano sirain. Simple na lang, pasimple na lang natin. Paano natin ayusin yung basura natin? Kailan ba yun, nagbibiyahe kami ni Mrs. ko, mayroong store dito, mayroong tao na lumabas, may dala-dala siyang basura. Dito, medyo mabagal kami dahil traffic yata eh. May butas yung kanal. So, dala-dala niya yung nakasupot na basura, inihulog niya dun sa kanal. Di ba, minsan ganun din tayo, hindi lang naman yung nakikita natin. Pero tayo yung pinamahala at tayo yung pinagpala. Tayo yung pinagpala. Na mayroong agenda tungkol sa pamamahala ng San Sinukob. Pero, ang maganda, pero dapat magkakabit yung pinagpala at tagapamahala. Kasi yung gusto natin, okay na yung pinagpala. Yung tagapamahala, ang hirap kasi. So, in the name of Jesus, by this verse, we continue to claim because it was declared in this verse, Genesis chapter 1, verse 28. I declare that I am blessed and I will prosper. Na tayo po ay pinagpala ng Panginoon at tayo po ay mananagana. Siyempre, kailangan natin magsipag, kailangan natin magtrabaho upang angkinin natin yung pamamahala. So, we are not just blessed, we are blessed and loved by God. Special tayo, special creation tayo. We are God's masterpiece. Yung ibang Christian author, sinasabi nila, we are the apple in God's eye. Sobra. Yan ang hanggang ngayon hindi pa natin mawari. Hindi natin kayang ipaliwanag. Bakit sobrang mahal na mahal ng Diyos yung tao? Sa laki ng kanyang nilikha, yung maliit na tao, yun yung kanyang mahal na mahal. Siguro nga, kasi nung dinidesenya yung mundo, dinisenyo niya tayo na kawangis niya. Dinisenyo niya tayo na kawangis niya, kaya mahal niya tayo. Sobrang mahal niya tayo.
Kung paano yon, ito daw po yung isang malaking palatandaan kung paano tayo mahal ng Panginoon. God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Hindi tayo minamahal ng Diyos kung hindi na tayo nagkakasala. Bago tayo naging mabuti, namatay na siya para sa atin. Namatay ang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo para sa atin. Gusto ko po itong from the love of God, Dieter Uchtdorf. Sabi niya po, para makompute natin kung paano tayo kamahal ng Diyos. Think of the purest, most all-consuming love you can imagine. Now, multiply that love by an infinite amount. That is the measure of God's love for you. Pumikit ka, mag-isip ka ng pinakadakila, pinakakahanga-hanga, pinakamalinis na hangarin at pag-ibig na pwede mong maisip. Multiply that by an infinite amount. Multiply that by n. Multiply that by x or y. Kung ano yung result, that is the measure of God's love for you. Ang ibig sabihin, God loves us amazingly, infinitely. Hindi natin masukat, akalain kung paano at saan nagsimula yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Walang hanggan. Therefore, we are owned and belong to God. Nung sinabi ng Diyos na, let us make human in our image and likeness. Kaya, yung verse na yon, pwede nating isipin na ganito yung Diyos. Kahit hindi pa natin siya nakita, pero alam natin na may tindig siya. Ang Diyos may tindig, may ulo, may kamay, may paa, may mata. Sa ibang mga bersikulo ng Bible, ipinapakita naman siya. Mayroon pinapakita yung mga attributes niya. Nabubuo natin sa ating isip na kawangis talaga natin siya. Hindi siya katulad ng ibang hayop o ng isda. Tayo yung anong itsura natin. Ganito yung itsura ng Diyos. At hindi lang upang sabihin sa atin na special tayong nilikha, upang sabihin niya na may plano siya sa atin, dinisenyo niya tayo, mayroon siyang dakilang pag-ibig sa atin. Pero ang isang ngayon sa mensahe na ito, ang aking nakita, ang sinasabi niya, pag-aari niya tayo. We are owned by God and belong to God. Nung sabihin ng Diyos na huwag kang papatay, doon sa 10 utos, para lang sa tao yun. Kung magkatay ka ng manok at magkatay ka ng baboy, hindi ka nagkakasala ng huwag kang papatay. Pero kung papatay ka ng tao, nagkakasala ka ng pagpatay. Nakita natin yung simple logic. Simple logic po. Kasi tayo yung kanyang kawangis. Nilikha niya tayong kanyang kalarawan at tayo ay sa kanya. Siya ay sumasa atin at tayo ay sumasa kanya. Nung magkasala ang tao, nag-isip ang Diyos na sa bandang huli, magkakasama pa rin tayo. Diba? In the Garden of Eden, the plan of God, mananatili doon yung tao at nandoon din yung Diyos magkasama sa isang lugar. Kasi andoon na lahat yung pangailangan. Andoon na lahat yung kakainin.
Pero nung nagkasala tayo, ginawa ng Diyos yung salvation natin, yung pagliligtas, sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao siya, namatay siya para sa atin. Para maibalik niya tayo doon sa pagnanais niya na tayo ay sa Kanya at siya ay sa atin at magkakasama tayo magpakailanman. Hindi ko sukat isipin, habang pinapag-aralan ko ito, pero ako nakitang article na sinulat ni Pastor David Koch. Tinawag niya itong pagkalikha ng Diyos sa atin na kanyang wangis at larawan, na tayo ay sa Kanya at siya ay sumasa atin. Tinawag niya itong divine ownership. First time ko lang po ma-encounter yung salita na yan. Tamang-tama naman, di ba? Nagsisiris ako sa inyo ng tungkol sa divine plan, divine purpose, and etc. Nakita ko po. I was so blessed na lahat tayo mayroon tayong espesyal na kaugnayan sa Panginoon. At ang tawag natin diyan ay divine ownership. We are coined in the image of God. Yun. Kinopya ko lang po yan. Salamat sa nagbigay. Na binuo, dinisenyo tayo, plinano tayo. Mandami kasing kahulugan ng coin. Diyos ang nag-isip. In-engrave tayo ng Panginoon para tayo po ay mabuo. Gusto kong pahapyawan lang yung story. Si Jesus, gusto nila siyang magkamali para maparatangan nila siya at mabigyan nila siya ng parusa. O mahuli nila siya. So, sabi nila, ikaw alam mo po yung lahat ng mabuti at masama. Mayroon po kaming tatanungin sa inyo. Tama po ba na magbuwis sa emperor? Tama po ba na magbuwis sa Cesar? That time, ang Cesar, parang hindi naman siguro magkaparehas. Pero it is almost similar to the intensity ng pagkilala sa Diyos. Dapat ganun din yung intensity ng pagkilala at paggalang sa emperor. So, in a word na magsasabi si Jesus laban sa emperor, yun ang magiging hibla na siya po ay maparatangan at maparusahan o mahuli nila siya. Kaya napaka-crucial yung napaka-crucial yung isasagot niya kasi kahit anong sabihin niya na laban sa emperor, pag sinabi niya, huwag kayong magbuwis, hindi pwedeng magbuwis, o itaas lang niya ng yung tungkol sa Diyos, mapapasama siya. Dapat po bang magbuwis? Yung sa konteksto natin, dapat po. Sino sa inyo ang hindi nagbabayad ng buwis? Alam niyo po bang lahat ng tao, kinakailangan magbuwis. Wala po akong lupa, wala po akong real property. Yung pong community tax certificate, sidula. Kaso, ang nangyayari sa atin, kung wala tayong transaksyon at hindi kailangan yung sidula natin, hindi tayo kumukuha. Pero po, dapat every January, ang isang tao, mabuting mamamayan, kumukuha po siya ng kanyang community tax certificate. Kasi yun yung maliit na contribution mo sa pamahalaan. Wag na nating isipin na ayaw ko pong magbigay kasi kinukurap lang nila. Wag na tayong doon. Ang importante, yung part natin ay ginawa natin. So, iwanan natin yung yan. Kasi itong napagandang sagot ng ating Panginoon Kristo.
give to Caesar what belongs to Caesar. Ay sabi pala ng Panginoon, tignan ko nga yung yung salapi na pinangbabayad ninyo ng buwis. Kaninong mukha yung nandito? Mukha ng emperor, mukha ng Caesar. Sabi ni Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Napakaganda ng... At yan din ang nasasabi sa atin na, of course, let us support government. Pero, let us give to God what belongs to God. Sabi natin kanina, we are created in the image and likeness of God, and therefore, we belong to God. Tayo po, lahat ng tao. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay para sa Kanya. Pero, lumalabas ba na tayo ay para sa Kanya? Tayo po ba ay nabubuhay na parang sa Kanya? Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 26, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng mundo, lahat sa mundo, at lahat ng nandyan, kasama po tayo, ay pag-aari ng Diyos. Kaya, wala tayong maipagmalaki sa Panginoon. We are God's property and we belong to Him. Siyang lumikha sa atin. Kaya tayo po we are God's divine owned human being. Tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Ang tanong, are we 100% belong to God? Tinanong nila si Jesus kung ano yung pinakamahalagang utos. Ang sabi ng ating Panginoon, love your God with all your heart. All your heart, 100%. Love your God with all your strength. 100%. Tayo po, lahat po tayo guilty dito. Minsan, sa buhay natin, hindi tayo 100% na pag-aari ng Panginoon. Ito na lang. The highest rivalry of God and Satan is human's worship. Ito po ang kasama doon sa pagbubulay. Are we 100% belong to God? Ito po yung si God, gusto niya 100% yung pagsamba natin sa Kanya. Si Satan, kahit 5% lang, payag na siya eh. Kasi, kapag naibibigay natin yung 5%, 95 na lang kay God eh. Hindi lang yung worship, siguro po. Ito lang yung highest. Pero yung lahat ng mayroon sa atin, yung tayo mismo, tayo po ay dapat na makita natin itong nilikha tayo, pinagpala tayo ng Panginoon. Meron pa akong lumang kwento. At somehow or the other, itong kwento na ito ay sa akin, nung bata pa po akong mananampalataya, nabasa ko po itong lumang kwento na ito at nagbigay sa akin ng parang nagpaliwanag sa akin at nagbigay ng vision sa akin kung ano yung dapat na itugon ko sa Panginoon. Mayroong isang maliit na bata na siguro gusto niyang maging seaman balang araw. Kaya ang kanya pong pinagbuhusan ng panahon, gumawa siya ng maliit na barko.
May mga pagkakataon na tinatawag siyang kakain, hindi siya po kakain. Pinagpupuyatan niya itong project niya ito. Ibinuhos niya yung kanyang panahon para sa project na ito. To make the story short, natapos po. Doon sa kanila mayroong sapa na umaagos. Siguro isa sa kanyang kagalakan na makita niya na yung kanyang ginawa ay parang barko na umaandar. O, pwede sa tubig. At yung kanya pong bangka o barko na ginawa, tinangay ng agos. Hinanap-hanap niya pero hindi niya na makita. Matagal ng panahon ang lumipas. Siya po ay naging mechanical engineer at naging kapitan ng barko. One day, pumunta siya sa isang souvenir shop. Nakita niya po itong kanyang ginawa, nandoon, for sale. Mayroon po siyang palatandaan eh. Mayroong part doon na inilagay niya yung kanyang initial. Yun talaga yung ginawa niya. At ang mahal ng ibinibinta ito na ang mahal. Kinausap niya yung may-ari ng souvenir store. At sinabi niya na siya ang may-ari noon, kwininto niya na maraming taon nang lumipas, ginawa niya, nung sinubukan niya, nawala, naiagos, at mayroon siyang palatandaan yung initial niya doon sa kanya pong ginawang barko ay nandoon. Pero sabi ng may-ari, kung gusto mong maging sayo yan, bilhin mo. To make the story short, binili po niya. Yung story na ito ay ganon ang istorya ng Diyos sa atin. Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Pero nung magkasala tayo at ang nagmamay-ari na sa atin ay ang mundong ito, ang nagmamay-ari na sa atin ay si Satanas. Nung babawiin tayo ng Diyos, sinabi ni Satanas, may bayad. Pero hindi salapi. Hindi pera na kayang bayaran. Kundi ito po ay sariling dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya tuwing maalala ko yung story na ito, sinasabi ng Panginoon sa akin at sa ating lahat, you are twice mine. 2 beses na kitang naging akin. Sapagkat nilikha niya tayo, kawangis niya, kalarawan niya, sobrang mahal niya. Pero tayo, naghanap tayo ng sarili nating mundo. Pero ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binayaran tayo ng buhay at banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Masalimot ang buhay. Pero paboritong text ito ng aming anak, yung bunso namin. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yung the word na to be still, ang hindi ibig sabihin na manatili ka lang o magmukmuk ka lang o manahimik ka lang. Kundi ang ibig sabihin dyan ay kumapit ka sa Diyos. Sa panahon ng mga pagsubok, the Lord will fight for you. Your battle is God's battle. Kahit paano kahirap yung buhay at pinagdadaanan natin, nandyan yung Panginoon at ipaglalaban ka niya. Natatandaan po natin yung text natin ng anniversary natin. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Let us stand firm in our faith. And let us continue to grab, let us continue to declare, let us surrender to God because we belong to God. Tayo po ay para sa Diyos at pag-aari
ng Panginoon. Sa ating pong pagtatapos po, pinili ko pong personal, sinabi ko sa praise and worship team, pwede ba ito yung kantahin natin? Yung awit po ng Hillsong na may pamagat na I Belong to You. Kasi yung lyrics niya, sabi niya, tayo po tayong lahat. Sabi niya po, here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You sit me in your family. Yung parting chorus niya, now I belong to you, Lord. I need your spirit. I need your word. I need your truth. Hear my cry, my deep desire. Ngayong umaga na ito, sabihin lang natin sa Panginoon na, Lord, I belong to you. Kung mayroon tayong pagkakataon na minsan ay yung maliit na porsyento ng ating pagsamba o ng ating buhay ay nakukuha ng kabila, siguro yun yung ipaglaban natin from this time on. Paglaban natin na tayo po ay pag-aari ng Panginoon. And we call that commitment. I-commit natin sa Panginoon. Isuko natin. Habang inaawit natin yan, awitin natin siya na isinusuko natin ang ating buhay. Kapag nararamdaman ninyo, gusto ninyong pumunta sa harap, okay lang po. You can stay, pero umawit po tayo at isuko natin sa Panginoon ang lahat. Hallelujah. Awitin natin, sabay-sabay po.
Lord God, habang inaawit po namin ito, dinideklara po namin, ipinapangako sa sarili at ipinagpapasalamat na kami po ay sa iyo. We belong to you, O God. And thank you for the truth of divine ownership. Dahil kami ay pag-aari mo, kalarawan mo, wangis mo, dinisenyo mo, pinagpala mo, sobrang mahal mo, hindi niyo po kami pababayaan. Alam ko po na nalulugod kang nakikita kami na sinasabi namin, Lord, kami ay sa iyo. Lord, we belong to you, Lord. Salamat sapagkat alam po namin, mapagtatagumpayan po namin na dakilain ang iyong dakilang pangalan. Hindi kailanman mabigyan ng pabor si Satanas sa aming mga buhay sapagkat kami ay sa iyo. Sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw po ang siyang maitaas at madakila. Ikaw ang maparangalan. Makikita lagi ang iyong liwanag sa amin. Makita ang iyong mukha sa amin sapagkat kami ay kalarawan mo, kawangis mo. And I declare blessing upon blessing. Maranasan na iyong mga anak. Thank you, God, for your fresh anointing for us today. Salamat, salamat, salamat sa biyaya mo sa aming lahat. Dalangin ko po ang mga panalangin ng aking mga kapatid. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Bigyan niyo po ang bawat isa ng malaking testimonyo ng iyo pong kadakilaan, ng iyo pong kapangyarihan, ng iyo pong biyaya, ng iyong kayamanan at ng kabutihan. Salamat, salamat, salamat po. Ito ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, ang hindi malimi na pag-ibig ng Diyos na iniukol niya sa atin, laging sariwa at masagana. Minsan pa ay kupkupin tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Maranasan nating lagi ang kakalakan bunga ng kaligtasan nang tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. At lahat ng kanyang pangako, masaganang biyaya at pagpapala, sumaating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Yaya at pagpala ng Panginoon dahil tayo ay sa Kanya laging makita sa ating mga buhay, tayo po ay maging pagpapala sa iba. God bless us more. Hallelujah. Yan, sige po. Salamat po sa nagbigay ng bulaklak, ang Fowler Manglikmot family at sa mga nag-stewards ngayong umaga. God bless po sa ating lahat. Tayo po'y magkamayan. Magbibigay po ako ng sobre para po sa mga kabataan. Kaya sa punta